Inimbento lang ba ng Katoliko ang mga sakramento? O isa ito sa mga batayan na ito talaga ay tunay na tatag ng ating Panginoong Kristo? Sigurado po akong narinig niyo na po ito. Madalas na sinasabi nila, inimbento lang ng Katoliko ang mga sakramento. Wala yan sa Biblia. Tradisyon lang yan ng tao. Panloloko lang yan ng simbahan. At kadalasan po, no, pinadagdagan pa nila. Ang mahalaga ay maniwala ka lang daw. Hindi na kailangan ng ritual. Si Kristo lang ay sapat na. Pero ang tanong ko po sa inyo, kung inimbento lang po ng Katoliko ang mga sakramento, bakit si Kristo mismo ang unang gumawa nito? Kung wala po sa Biblia, bakit mismong Biblia ang malinaw po na nagtuturo ng mga ito? At kung panluloko lang po ito, bakit ginamit ng Diyos ang mga pisikal na bagay para magbigay ng biyaya? Ngayong araw po harapin po natin ang tanong na ito ng diretso at wala pong takas. Inimbento ba ng Katoliko ang sakramento? Tutukan po natin ang tatlong pinaka-inaatake nila. Bautismo, Eucharistia, kumpisal or confession. Ano ba talaga ang sakramento? Ano ba ito sa simbahan? Ito po ay isang nakikitang tanda ng di nakikitang biyaya ng Diyos. Itinatag po ito ni Kristo mismo. Daluyan po ito ng biyaya ng Diyos. Hindi po ito magic, hindi po ito pamahiin, hindi po ito imbento lang ng pare. Dahil ang tanong po dito ay, bakit gumamit ang Diyos ng mga nakikitang bagay? Simple lang po ang sagot dito. Dahil tao po tayo. May katawan at kaluluwa. Natututo po sa pamamagitan ng nakikita, nahahawakan, naririnig. Now, kung tutol ka po sa sakramentong ito, ang tanong po dito ay, tutol ka rin ba sa mga ginawa ng Diyos sa Biblia? Una po dito, ang putik sa mata ng bulag in John chapter 9, ang tubig sa Jordan in 2 Kings chapter 5, ang dugo ng kordero sa pintuan in Exodus chapter 12, ang ahas na tanso in Numbers 21. Hindi ba ito yung mga pisikal na bagay? Kaya malinaw po mga ka-curious. Pisikal na bagay plus utos ng Diyos equals biyaya. Ang sakramento po ay hindi po gawa ng tao, kundi gawa po ito ng Diyos gamit ang mga bagay. Unahin po natin, ang bautismo. Inimbento ba ito ng Katoliko? Malinaw po ang sinasabi in Matthew 28 verse 19. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila. Now, sino ba dito ang nagsasabi? Si Kristo. Malinaw po yan. Hindi po sinabi na optional lang yan. Hindi po dito sinabi na simbolo lang yan. In John chapter 3, verse 5, sinasabi dito na maliban na ang tao ay ipinanganak sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang tanong po dito, simboliko lang ba ang sinasabi ni Kristo? Kung simbolo lang, bakit malinaw na tubig at espiritu? In Acts chapter 2 verse 38, sinasabi dito na magsisi kayo at magpabautismo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Ayon po sa Biblia, may kapatawaran, may bagong buhay, may Espiritu Santo. Hindi lang po panlabas. In Titus chapter 3 verse 5, sinasabi din po dito, niligtas niya tayo sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan. Kung inimbento lang po ito, bakit iyan ang wika ng Biblia? Malinaw po yan na ang bautismo, ang sakramento ng baptism ng Simbahang Katolika ay talagang mababasa at inutos ng Diyos mismo. Pangalawa dito, ang Eucharistia. Simbolo lang ba talaga ito? Ito pong pinaka-inaatake ng mga kapatid natin sa Bayang Pananampalataya. Pero tingnan po natin. In John chapter 6 verse 51, sinasabi dito, ako ang tinapay na bumaba sa langit. In John chapter 6 verse 55, sinasabi dito, ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang tanong po natin dito, kung simbolo lang ito, bakit maraming umalis kay Kristo? Kasi kung titingnan po natin in John chapter 6 verse 66, marami sa kanyang alagad ang tumalikod. Bakit hindi niya sinabi na, sandali lang, simbolo lang yan.
Sa halip po, hinayaan niya silang umalis. Kung makikita po natin sa huling hapunan in Luke chapter 22 verse 19, ito ang kanyang sinabi, "Ito ang aking katawan." Hindi po sinabi dito na ito ay parang katawan ko. Hindi po dito sinabi ni Kristo na ito ay simbolo lamang ng katawan ko. 'Di po. Ang wika po dito ay diretso. In 1 Corinthians chapter 11 verse 27, sinasabi dito, ang kumain ng hindi karapat-dapat ay nagkakasala laban sa katawan at dugo ng Panginoon. Ang tanong po dito mga ka-curious, paano ka magkakasala sa katawan at dugo kung ang sinasabi nila na Eucharistia ay simbolo lang? Malinaw po yan, na ang Eucharistia ay talagang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, na kapag hindi ka tapat, hindi ka nasa tamang estado, ay magkakasala ka sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo po na inatake nila, ang kumpisal. Diyos lang daw ang nagpapatawad, kaya invalid ang Sacrament of Confession. Now, tama naman po na ang Diyos lang ang nagpapatawad. Pero ang tanong po dito, paano niya ito ipinagkakaloob? Malinaw po in John chapter 20 verse 22 to 23, sinasabi dito na tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang mga kasalanang inyong patatawarin ay patatawarin. Ang tanong po natin dito, sino ngayon ang binigyan ng kapangyarihan? Malinaw po na sinasabi sa kabuuan ng talatang ito ay mga apostol. Hindi po dito sinabi ni Kristo na ipagdasal nyo lang sila. Ito po ay malinaw na tiyak at may otoridad. In Matthew 16 verse 19 po, sinasabi na anumang inyong talian at kalagan sa lupa ay tatalian at kakalagan sa langit. Paano po natin malalaman kung ano ang kakalagan kung wala namang kumpisal? Di ba? Kaya malinaw po talaga na ang Sacrament of Confession ay talagang sinasabi sa Biblia at talagang inutos ng ating Panginoong Jesucristo. Now, bakit ayaw ng iba sa sakramento? Well, may tatlo po tayong dahilan dito. Ayaw nila ng otoridad. Gusto nila sarili lang interpretasyon. Ayaw nila ng responsibilidad. Mas madali po kasi ang faith alone. Ayaw nila ng pisikal na pananampalataya. Dahil gusto po nila, puro isip lang. Pero si Kristo po, nagkatawang tao, humipo, kumain, at nagbigay po ng mga tanda. Kaya ang mga sakramento po ay talagang regalo, hindi po imbento. Ang Katoliko po ay hindi nag-imbento, hindi po nagdagdag. Ang ginawa po ng simbahan, ipinasa, ipinagtanggol ito at ipinamalasakit. Kung wala po ang simbahan, sino ngayon ang nag-compile ng Biblia? Sino ang nag-ingat ng turo? Dahil sigurado po ako, kung wala ring Biblia, wala din po silang magiging pang-atake sa simbahan na dahil sa kanilang maling interpretasyon ng Biblia. Kaya mga curious, ang tanong po ay hindi. Katoliko ba ito? Ang tanong po dito, itinuro ba ito ni Kristo? At ang sagot, isang napakalaking yes. Ang bautismo ay utos ni Kristo. Ang Eucharistia ay katawan at dugo ni Kristo. Ang Sacrament of Confession, ang kumpisal, ay kapangyarihang ibinigay ni Kristo. Hindi po ito imbento ng Katoliko, kundi ang mga sakramento ay talagang patunay ng tunay na presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay pamana ni Kristo sa kanyang iglesia. Kaya kung ang sakramento po ay galing kay Kristo, nasa Biblia, ipinasa ng mga apostol, ang tanong po natin dito, handa ba tayong tanggapin ang buong katotohanan o pipiliin lang na kung saan tayo komportable? Malinaw pong sinasabi in John chapter 8 verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sana po ay nakatulong ang video na ito. Just like and share, bahagi po natin sa mga kilala natin. Nang sa gayon,
ay mabigyan ng kasagutan ang kanilang mga katanungan. God bless po sa ating lahat.